Bago tayo magpatuloy sa Season 2 ng Solo Leveling, ay balikan muna natin ang last part ng pagtatapos ng kwento. Natapos nga ang kwento ng Season 1 ng Solo Leveling ay nung pinili ng ating bida na bumalik muli na buhay pa ang kanyang pamilya at wala pang gulo at hindi pa lumalabas ang mga halimaw at bago lumabas ang mga halimaw ay tinapos na ito ng ating bida bago pa ito maghasik ng lagim sa mundo nila sa tulong ng kanyang kapangyarihan na Shadow Monarch dahil dala pera niya ang kapangyarihan niya para baguhin ang nangyari. At habang nakaupo ang ating bida sa pagkainan ay may bigla dumaan na babae na tila kasama niya ito at kilala niya sa nakaraan, kaya naman nang makadaan na ito ay naramdaman niya ito at medyo natigilan siya nang maramdaman niya ang babaeng dumaan, kaya agad nga siyang lumabas sa pagkainan para habulin ang taong kakadaan lang, at nakita pa naman niya ang babaeng kakadaan lang, at dahan-dahan ngang lumingon ang babae. At makikita na nga ito ng harapan na si Cho Hein nga ang naramdaman ng ating bida na minahal niya sa dating buhay niya, na lumapit nga siya kay Cho Hein para tingnan niya ito ng mabuti kung ito ba ay talagang si Cho Hein, na makikita nga natin na nagkakatinginan nga sila nang makalapit na ang ating bida kay Cho Hein. At doon na natapos ang kwento ng Season 1 kaya magpatuloy na tayo sa Season 2 para malaman na natin ulit kung ano na naman ang gagawin ng ating bida na meron na sa kanya ang lahat na inaasam-asam niya na kapangyarihan noon. Kaya simulan na natin ang ating kwento na magsisimula nga ang kwento sa matahimik na lugar habang binabahagi ng ating bida na ang pagbabalik niya sa mapayapang mundo at ngayon daw ay nakakaramdam siya ng kakaibang pangungulila paminsan-minsan. At isang kakaibang pakiramdam ng pangungulila na para bang may nakakalimutan siyang mahalagang bagay, at pantay-pantay ang karapatan ng tao, ngunit kahit anong gawin niyang pagpilit na maalala, wala naman siyang nakakalimutan, at parang sa bawat pag-iisip niya daw ay, lumalaki ang kawalan sa kanyang puso. At ipinakita nga muli ang taong kilala ng ating bida na si Woo Jin-chul, at isa ng ika-4 na taon na violent crime detective. At habang tinatanong si Jin-chul ng taong kasama niya na ano ang masyadong iniisip niya, ngunit hindi ito sinagot ni Jin-chul habang inaabot ang isang inumin ng kasama niya ang mainit na inumin kaya naman nagpasalamat naman siya sa kasama niya sa inumin habang iniisip niya na walang oras daw para sa kanya ang magsigla na tulad niya para malungkot na mas mabuti pang tumutok sa kanilang trabaho. Makalipas lang ang isang sandali ay pumasok na sila ni Jin-chul at ang kasama niya sa police station. At may napansin si Jin-chul sa unahan nila na tinatanong nga niya sa kasama niya na kung sino daw iyon na parang stress ito at kinakabahan, ngunit hindi agad nakasagot ang kasama niya nang tinanong niya ito kung sino ang taong nasa harapan nila at bakit ito nandito. Habang nagsalita ang isa sa gitna ay hindi agad ito makapagsalita ng maayos dahil ito ay kinakabahan habang sinisimulan nga niyang magsalita na hindi nga malinaw ang kanyang mga sinasabi dahil sa kaba at nang makita daw niya iyon na sinasabi nga niya na may nakita daw silang isang halimaw sa lupa na anino at ito pa ay nagsalita pa sa kanila. At nagsalita muli siya habang binabanggit nga niya ng seryoso na kung hindi daw siya susuko sa loob ng 24 hours sa kanila siya daw ay magsisisi kung hindi niya ito gagawin dahil kung makikita niya ang halimaw na iyon siguradong babawian siya ng buhay. At sinisigaw nga niya sa detective na inaamin daw niya na siya ang may gawa ng krimen. Kaya ilagay na lamang siya sa bilangguan kaagad dahil mas gusto pa niyang mabuhay pa ng kaunti dahil hindi niya gustong mamatay sa mga halimaw na iyon kaya nang makita nga ito ni Jin-chul ang taong nasa harapan nila na kinakabahan at natatakot sa halimaw na iyon na agad siyang napatanong sa kanila na kung nakita ba daw nila talaga ang shadow monster na iyon. At sinagot naman siya ng taong kriminal na sa harapan niya na narinig mo naman siguro ang kanyang sinabi kanina habang uminom si Jin-chul ay napaisip siya kung paano daw niya ito ipapaliwanag at i-report sa itaas ngayon sa mga sinasabi ng taong criminal sa kanyang harapan. At nagsalita ang isang detective na si Detective Kim sinasabihan nga si Jin-chul na hayaan na daw niya ang pagre-report ng kasama niya ang bagay na ito at dagdag pa niya na nais niyang pamunti sila sa meeting room kaya nang marinig nga ito ni Jin-chul ang sinabi ng detective sa kanya ay napatanong siya na meeting room ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin na nagsalita na ang kasama ni Jin-chul ay agad itong sumang-ayon na siya na daw ang bahala sa bagay na mag-report sa mga nangyari dito.
Maya-maya pa nga, ay dumating na sila sa loob ng meeting room na makikita nga natin na walang katao-tao at napakatahimik ang loob nito. At nang makapasok nga sila sa loob ng meeting room ay bigla nagulat si Jin Chul sa sinabi ng isa pang detective sa kanya na kung bakit daw ito sinabi sa kanya na ipapalabas nila ang tatlong criminal na sumoko na sa kanila. Na agad nga si Jin Chul na sinabihan na hinaan daw ang boses niya dahil baka daw ito marinig ng mga tao sa labas sa lakas ng boses niya at muli nga siyang napatanong sa kanyang harapan na si tandang detective na kung ano daw ang pinagsasabi nito sa kanya ng walang kabuluhan. At ipinaliwanag nga ng matanda kay Jin Chul kung ano ang ibig sabihin niya dahil hindi lang daw niya basta-basta pinapapakawalan lang ng ganon ang tatlong gunggong na iyon dahil titingnan nila daw ng 24 hours kung ano ang mangyayari sa tatlong gunggong na iyon kung totoo ba ang mga pinagsasabi ng mga yun ngunit hindi naniniwala si Jin Chul sa tatlong gunggong na iyon dahil daw ang tatlong iyon ay mga lasing lang at nagbubulakbol lang. At dagdag pa niya na ang halimaw o kahit anumang bagay na nakita ng tatlong gunggong ay marahil daw ay isang uri ng bagong side effect ng droga lang ang nangyayari sa tatlong iyon kaya nila siguro nasabi nila ang bagay na iyon, at nagsalita nga muli si Detective Kim na ipinaliwanag nga nito sa kanya ang kanyang sinabi kanina na sinuri nila ang tatlong iyon sa droga at ang kanilang mga resulta ay negatibo. At dagdag pa niya na bumisita pa daw siya sa NFS upang personal na suriin ang mga resulta dahil hindi makapaniwala-wala ang mga sinasabi ng tatlong suspect na iyon kaya nang marinig nga ito ni Jin Chul ay hindi agad siya nakapagsalita sa mga sinabi ng kanyang kasamang na si Detective Kim. At sa palagay ba daw ni Jin Chul ay may katwiran na lahat ng mga taong ito na hindi konektado sa isa't isa ay makakakita ng parehong bagay at susuko sa parehong oras. At isa pa pinapayo sa kanila ng nasa itaas na alamin ang dahilan sa loob ng isang panahon, ngunit wala pa rin silang anumang ideya kung ano ba talaga ang mga pinagsasabi ng mga suspect na sumoko sa kanila para lang mabuhay dahil kung nasa labas daw sila ay hindi na daw sila aabutan ng sikat ng araw, at kailangan na lamang nila gawin ito upang sa gayon ay makakuha man lamang sila ng bahagyang tanda at ang ibig sabihin sa mga nangyayari dito makailan. Kaya't ginagawa nila ang hindi makatwira na sitwasyon na kanilang tinutukoy kanina kaya nang marinig nga ito ni Jin Chul ay bahagya siyang napatanong sa kanila na paano kung may mangyari talaga sa mga suspect. Ngunit sa sinabi ni Jin Chul sa kanila ay napatawa na lamang sila sa sinabi niya dahil parang naniniwala na si Jin Chul sa mga suspect na iyon nakikita ng mga multo dahil hindi sila naniniwala sa mga sinabi ng mga suspect sa kanila. Kaya nang matapos ng tumawa ang dalawa ay sinabihan na si Jin Chul na kung siya ba ay naniniwala na sa mga multo dahil lang sa sinabi ng mga suspect. At hindi daw nila akalain na si Jin Chul ay takot sa multo dahil lang sa mga salita ng iba at mas emosyonal pa daw si Jin Chul kaysa sa inaasahan nila. Kaya si Jin Chul ay bahagyang nahiya kaya tumawa na lamang siya habang hinawakan siya ni Tanda sa balikat at sinabihan na nga lamang siya na wag daw mag-alala si Jin Chul dahil wala daw mangyayari. Dadalhin lang naman daw nila ang mga sospek sa isang tahimik na lugar at titingnan kung ano ang mangyayari sa tatlong gunggong na iyon at isa pa ay magkakaroon ng ilang malalaki at mabibigat na mga detective na bantay na sasama sa kanila. Kaya paano daw mamamatay ang mga suspect at makakatakas sa kanila kung nagsasabi lang ito ng walang kabuluhan at hindi iyon makakatakas. At sinabi pa ni Tanda kay Jin Chul kung maganap nga ang hindi inaasahan sa mga sinabi ng tatlong yun na may halimaw pagkatapos ng 24 na oras. Hindi ba dapat daw silang magpasalamat kung mangyayari iyon dahil makikita na nila kung ano ang misteryong nangyayari? At sinabi niya na kung sino ang makakasama at ang kailangan lamang nila magboluntaryo ngayon kung gusto pa nila sumama para masayang nila ang kanilang oras sa pagtuklas ng misteryong kaganapan. Kaya tinanong na ni Tanda si Detective Jin Chul kung talagang ayaw niya sa ideyang ito nila ay maaari naman daw siyang magpahinga na para hindi na siya mahirapan pa. At nang maririnig nga ito ni Jin Chul ang mga sinabi ni Tanda sa kanya kung sasama ba siya o hindi ay bahagya siyang hindi nakasagot agad kaya maya-maya pa ay nagdesisyon na siyang sumama sa kanila para malaman niya na ang katotohanan at nanggugulo sa kanyang katanungan sa mga nangyayari. Makalipas nga ang isang sandali ay makikita na natin ang isang lugar na may isang bodega na luma na walang katawo-tawo at dito gaganapin ang kanilang plano.
habang ang isang suspect na sumuko sa kanila ay nagsisigaw at naiiyak dahil sa takot at kaba sa kanyang sitwasyon na sinisigaw nga niya sa mga detective hindi pwedeng nandito siya dahil dito na siya mamamatay sa lugar na ito dahil subuko na nga siya sa kanila ngunit hindi sila nakinig sa kanila at ginawa pa siyang payan para mapatunayan talaga ang kanyang sinabi. Ngunit sinagot lamang siya ni tandang detective na kailangan niya munang tiisin ang kanyang sitwasyon dahil iimbestigahan muna nila ang kanilang mga sinabi kung totoo ba ito o hindi dahil hindi sila naniniwala sa mga sinabi niya sa kanila ngunit ang lalaki ay natatakot na at nag-iiyak na sa kanyang sitwasyon habang sinasabi nga niya ulit sa detective na paniwalaan siya dahil dito na siya daw mamatay kung gagawin pa nila ang kanilang plano. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni tandang detective sa kanyang mga sinasabi na sinabihan pa siya na kung bakit siya mamamatay dahil nandito naman daw sila at tinanong niya si Detective Kim, kung gaano nakatagal bago matapos ang 24 na oras. At sinagot naman siya ni Detective Kim habang tinitingnan niya ang kanyang relo sambit nga niya na sa tingin niya ay may mga 10 minuto na lamang ang nalalabing hinihintay nila bago mag 24 na oras sa kanilang paghihitay. Kaya nang marinig nga ito ni tandang detective kay Detective Kim na may 10 minutes na lang silang nalalabi para mag 24 hours na habang napareklamo siya dahil ang lamig na ng kanyang katawan sa paghihintay. Habang si Jinchul naman ay iniisip niya na kahit paano daw ay parang nag-iba na ang hangin sa paligid kaysa sa kaninang paghihitay dahil tama lang ang lamig ngunit ngayon daw ay parang hindi nakaraniwan. Maya-maya pa ay natapos na ang oras habang tumingin si Detective Kim sa kanyang relo na sinasabi niya na tapos na ang kanilang paghintay ng 24 hours sa lugar na kanilang pinuntahan kaya nang marinig nga ito ni tandang detective ay bahagya siyang nadismaya na walang nangyayari sa kanilang paghihintay sa lugar na ito. Matapos nga ang isang sandali ay bahagyang tumahimik ang kanilang lugar at sitwasyon dahil parang wala namang mangyayari sa kanilang pag-iimbestiga. Kaya nang marinig nga ito ng lalaki sa mga detective sa kanyang harapan ay bahagya siyang nagulat at hindi makapaniwala dahil walang nangyari sa kanya at nabuhay pa siya sa ganitong oras. Kaya sa mga nangyari si matandang detective ay lumapit sa lalaki na sinasabihan nga niya ito na sinayang niya ang kanilang oras sa paghihintay sa mga sinabi niya sa kanila ng walang kabuluhan kaya sinabihan niya na ang suspect na sabihin na nito ang totoo at ang dahilan kung bakit siya natatakot para hindi na sila mahirapan pa dahil wala namang nangyari sa gabing ito. Ngunit ganun pa rin ang sinabi ng lalaki sa kanila habang nanginginig itong nagsasalita sa kanila dahil daw nakita ito ng kanilang mata ng kanilang mga kasama kaya 4 na lamang sa kanilang grupo ang natira sa mga nangyaring iyon. Habang si Jinchul naman ay tila may naramdaman siya at napansin sa lupa na may nanunood sa kanila kanina pa, agad nga siyang nagsisigaw ng paulit-ulit na lumabas na ito kung sino man ito habang may mga lumabas sa lupa na shadow sa kanilang paa. Sa isang sandali ang shadow nang nagpakita sa lupa ay agad umatake sa mga kasama ni Jinchul na detective, nabuungang tinamaan ang dalawang detective na kasama ni Jinchul na si matandang detective at si Detective Kim na umatake sa kanila na shadow nang walang nagawa at ininda na lamang nila ang atake ng shadow na lumabas sa lupa ng may bilis, kaya naman na idol upon ang dalawang detective sa kalayuan at nabangga sa dingding ng malakas sa atake ng monster shadow. At bagsag nga ang dalawang detective sa atake ng Monster Shadow sa mga sandaling iyon, habang ang lalaki naman ay nag-iiyak na sa takot dahil alam niya na ang ibig sabihin nito nang makita niya na ang Monster Shadow sa kanyang harapan dahil ito ang kanilang nakita at pinagsasabi niya sa mga detective, at mas lalo pa siyang nanginig sa takot nang makita nga niya ito ng buo ang nakita nila ng ilang araw na mga halimaw. Ang isa pa ay hindi ito nag-iisa ito ay 3 shadow monster sa kanilang harapan, habang si Jinchul naman ay hindi nga makapaniwala sa kanyang nakikita sa kanyang harapan dahil nakita nga niya ng dalawang niyang mata sa kanyang harapan na 3 shadow monster habang nanginginig na ang kanyang katawan nang makita niya ang shadow monster ant. Habang ang lalaki naman ay hindi niya na mapigilan ang kanyang takot nang makita nga niya ulit ang mga halimaw sa kanyang harapan na hindi na nga maipinta ang kanyang mukha sa takot at kaba nang makita niya ang shadow monster ant dahil alam niya na ang ibig sabihin nito dahil dito na siya mababawian ng buhay. Maya-maya pa nga ay sumugod na nga ang 3 shadow monster ant sa kanya na babalatan na siya ng buhay.
Makalipas nga lang ng isang sandali ay wasak na ang kanyang katawan dahil sa tatlong shadow monster ant na umatake sa kanya na makikita na nga lamang na isang kamay na lamang ang makikita. At pagkatapos nga ng tatlong shadow monster ant na tustahin ang katawan ng lalaki na makikita nga natin naliligo ito sa dugo ng pinatay nila ang lalaki habang tumingin sila kay Jinchul para isunod ito. Habang si Jinchul naman ay kinabahan na nang makita niya ang tatlong shadow monster sa kanyang harapan dahil tiningnan siya nito. Bahagya nga siyang napaatras dahil sa takot nang makita niya ang tatlong shadow monster ant. Habang ang tatlong shadow monster naman ay papasugod na ito kay Jinchul para isunod na siya nito, ngunit huminto ito na tila nagbibiro lang ang tatlong shadow monster sa kanyang harapan na umatake sa kanya para sana isunod siya kaya nakangiti itong humarap kay Jinchul. Habang si Jinchul naman, nang makita niya ang shadow monster na isang anyong langgam sa kanyang harapan ay bahagya siyang napatahimik at hindi makapaniwala sa kanyang harapan nang makita niya ang shadow monster ant dahil nakangiti itong nakatingin sa kanya. Habang makikita nga natin ang shadow monster ant sa harapan ni Jinchul ay bahagya na nga itong nawawala at naglalaho sa kawalan habang nakatingin pa rin sa kanya na iniisip nga niya habang tinitingnan niya rin ito kung totoo ba ang kanyang nakikita na nakangiti ang shadow monster at sa kanyang harapan dahil hindi siya makapaniwala nang makita niya ito at nararamdaman niya na nakangiti ito sa kanyang harapan kahit hindi naman ito nakikita sa pagmumukha nito kung nakangiti ba ito o hindi. At ang tatlong shadow monster ant sa harapan ni Jinchul ay naglaho na ito sa kanyang harapan ngunit hindi pa rin makapaniwala si Jinchul sa mga nangyari at nakikita ngayon at iniisip nga niya na parang nakita niya na ito at familiar sa kanya na ang mga nangyari ito at tinatanong nga niya ang kanyang sarili kung papaano at papaano niya ito papaniwalaan nang nakita nga niya ng harap-harapan ang mga nangyari. At matapos nga ang mga sandaling iyon na pangyayari ay nagsisigaw naman ang isa pa nilang nakakataas nilang detective na sinisigawan nga sila na ano daw ang kanilang ginawa at tingnan daw nila ang kanilang gulong ginawa, at dagdag pa niya na ang mga sospek daw na kanilang ginamit at pinagbantayan ay lubusang nawawala. At ang isa pang napakalaking kahihiyan sila daw na mga detective ay biglang nahimite na lang sa lumang bodega ng walang dahilan. At binaling naman ng chief detective na tinatanong niya si Jinchul kung bakit ito tumawag ng ambulance at kung may naalala na ba daw ito sa mga nangyari, at sinagot naman siya ni Jinchul habang humihingi siya ng patawad dahil hindi niya sinabi ang katotohanan nang magising siya ang kanyang alaala niya ay nakalimutan niya na ang mga nangyaring iyon kaya naman ang chief detective sa kanyang harapan ay nanggagaliiti itong nagalit sa sagot ni Jinchul dahil daw walang naitulong si Jinchul sa kanya. Kaya sinabihan na nga lang niya ang tatlo sa kanyang harapan na maswerte sila dahil hindi pa ito iniulat sa mga nasa itaas. At gusto niya na manahimik na lamang ang lahat tungkol sa kaso na ito, at ang dalawa sa inyo ay nasugatan sa aksidente habang tinitingnan ng gurugugang. Kaya naman tinatanong niya ang tatlo kung naiintindihan ba daw nila ang kanyang sinabi na sinagot naman siya ng dalawa na oo, at sa loob ng Office Violent Crimes Team 3, na makikita natin si Jinchul na abala ito sa kanyang trabaho at iniisip niya pa rin ang mga nangyaring iyon. Maya-maya pa nga, ay dumating ang kasama ni Jinchul na tinatanong nito kung magpapatuloy pa rin ba siya sa pag-iimbestiga sa kaso kung saan sumuko ang mga sospek sa kanilang sarili. Kaya naman sinagot naman siya ni Jinchul na tinitingnan niya lang daw ang isang bagay sa kanyang personal na kakayahan sa pag-iimbestiga para mas lalo pa niyang maiintindihan kung ano ang ibig sabihin sa mga nangyari iyon. At nagpatuloy nga silang nagkwikwentuhan, sa isang sandali nga ay tumingin ang kasama ni Jinchul sa kanyang laptop na bahagya nga siya nagulat at napasabi kay Jinchul na kung bakit ang dami ng mga numero ay bumaba ng malaki mula huli ng Pebrero hanggang unang bahagi ng Marso. Kaya naman nang marinig nga ito ni Jinchul siya ay nagtaka sa kanyang sinabi na tinatanong niya kung may mali ba at dagdag pa niya sa tanong sa kanyang kasama na kung mayroon ba siyang samasagi sa isipan ng kanyang kasama. At nagsalita nga muli ang kanyang kasama na wala lang iyon dahil daw noon, may maliit na tindahan nagpautang ng libro ang kanyang tiyahin. At naalala niya lang kung paano palaging nagrereklamo ang tiyahin niya na masama ang negosyo mula huli ng Pebrero hanggang unang bahagi ng Marso dahil ito ang panahon kung kailan bumabalik sa paaralan ang mga bata pagkatapos ng bakasyon.
Kaya nang matapos nga siyang magsalita ay napakamot siya at bahagyang nahihiya siya sa sinabi niya kanina na sinasabi nga niya kay Jinchul habang napapatawa siya sa kanyang sasabihin na ang ganda ng kanyang sinabi kanina na walang kakwenta-kwentang impormasyon kay Jinchul, ngunit si Jinchul ay nag-iisip na tinatawag nga niya si Jinchul nang makita niyang may tila iniisip ito, at nagsalita nga si Jinchul habang tinuturo niya ang kanyang kasama na tatandaan niya ang kasong ito. Pagkatapos ngang sabihin iyon ay nailipat na tayo sa ibang lugar at makikita natin ang isang paaralan, at nagsisipasukan na ang mga estudyante sa kanilang paaralan, habang may misteryong tayong makikita na papasok rin sa paaralan na ito. Na makikita nga natin ang likod nito na tila kilala na natin kung sino ito na walang iba kundi ang ating bida na si Sung Jinwoo. At dito muna matatapos ang ating kwento dahil pauna pa lang naman yan at patikim lang para sa mga nagustuhan ng kwento, kaya kung nagustuhan nyo baka naman maklik nyo ang bagay na nagpapasaya sa isang content creator na katulad ko na mag-subscribe, like at share at